Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ang ating Pangulo ay kasalukuyang binibigyan ng project briefing ni NHA General Manager Joven A. Tay, kasama sina DSUD Secretary Jose Rezalino Acozar, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Leyte Governor Jericho Petilla, at Burawin Mayor Juanito Rinomeron. Dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Ang Pilipino sa inigabi at nawala na ugali. Kasisay ka sa pinamalabi. Sa bayan, ulit nang napatunayan ng Pilipino ang husay at tagas, kagandahan at talento. Makipagpaligsahan kahit anong oras, bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Magbabago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Maaari na po tayong umupo. Ang mga proyektong babahay sa ilalim ng Yolanda Permanent Housing Program ng National Housing Authority ay naglalayong matugunan ang pangangailangan ng permanenteng bahay para sa mga nasalanta ng Super Typhoon Yolanda. Dahil sa epekto ng nasabing kalamidad, nagkaroon ng kabuuang target ang Region 8 ng 58,619 housing units na binubuo ng 118 housing projects sa iba't ibang parte ng rehiyon. Sa kasalukuyan, nasa 91.98% o
o 53,917 units na ang naipatayo at natapos ng NHA Region 8. Nasa 84.30% o 45,452 housing units naman ang naipamahagi na sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng programa sa buong rehiyon. Sa kabuuan, mula sa 180 na proyektong pabahay ng NHA, 69 housing projects na ang na-turnover sa mga lokal na pamahalaan sa buong rehiyon. 8 proyektong pabahay pa ang naitalang tapos na at handa nang may turnover sa lokal na pamahalaan upang maisagawa ang mga naayong gawain alinsunod sa lalagdaang Deed of Donation and Acceptance o DODA. Kasama sa nasabing 8 proyektong pabahay ay ang Cool Spring Residences sa Barangay Arado, Borawi, Leyte, Riverside Community Residences, Tabon-Tabon Housing Projects sa Barangay Mering at Mercaduhay, Tabon-Tabon, Leyte, Mount Eagleville Subdivision sa Barangay Sakmek, Tanawan, Leyte, Coconut Grove Village sa Barangay Dita, Hulita, Leyte, Marabotville Sites 1 and 2 sa Barangay Tag-Alag, Marabot, Samar, Pastranaville sa Barangay Arimit, Pastrana, Leyte, Dagami Townville sa Barangay Sawaho, Dagami, Leyte, at Kulaba Housing Projects sa Barangay Binungkuan, Kulaba, Biliran. Mula sa 3,517 housing units na iti-turnover, nasa 1,963 na bahay na ang inuukupahan na ng mga kwalipikadong pamilyang natukoy ng Local Interagency Committee. Ang mga naipatayong bahay ay ibinibigay ng pamahalaan ng libre sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng programa. Ang 8 proyektong pabahay na ito ay mayroong 3,517 housing units na handa nang mai-turnover sa kaukulang munisipalidad. Sa dakong ito, inaanyayahan natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang ceremonial turnover ng symbolic keys sa 8 alkalde kasama ang mga piling representante ng housing unit beneficiaries. Inaanyayahan din po natin sina Secretary Jose Rizalino Acozar at NHA Regional Manager, General Manager Joe Bentay upang samahan ang ating Pangulo. Inaanyayahan po natin si Vice Governor Brigedo Caneja III upang samahan ang ating Pangulo. Para sa bayan ng Culaba, Biliran, ating tawagin sina Narcesa Libero, Arya Velia Abanilla, Emar Joseph El Mundo at Culaba Mayor Humphrey Olimba. Maraming salamat po. Inaanyayahan po natin si Board Member Fe Tan Arcales ng Samar upang samahan ang ating Pangulo. Para sa bayan ng Marabot, ating tawagin sina Joel Pindos, Chofelo Liedo Sr., Lilith Viñas at Marabot Mayor Percival Ortilio Jr. Maraming salamat po. Inaanyayahan po natin si Governor Carlos Jericho Petilla ng probinsya ng Leyte upang samahan ang ating Pangulo. Para sa bayan ng Tabon-Tabon, tawagin po natin sina Rebecca Guibara, Divina Galiamos, Gina Tonedo at Tabon-Tabon Mayor Efren Redonia. Maraming salamat po. Para naman sa bayan ng Tanawan, tawagin po natin sina Marilyn Orogo,
Jose Joey Rambacod, Vilma Silvano at Tanawan Mayor Maria Gina Merilo. Maraming salamat po. Sa bayan naman ng Hulita, tawagin po natin sina Delia Tinebro, Lydia Vidal, Alinda Ligata at Hulita Mayor Percival Canya. Maraming salamat po. Para sa bayan ng Dagami, tawagin po natin sina Nora Adonis, Jo Marie Tilimban, Yolanda Nomyo at Dagami Mayor Angelita de Losa. Maraming salamat po. Para naman sa bayan ng Pastrana, tawagin po natin sina Romeo Puerte, Jojo Imbodo, Gonzalo Cabugos at Pastrana Mayor Marites Marcos. Maraming salamat po. At sa bayan ng Borawen, tawagin po natin sina Angeles Alba, Elvira Pidere, Ruth Serafin at Borawen Mayor Juanito Renomeron. Muli, maraming salamat po, mahal na Pangulo, Secretary Jose Rizalino Acozar, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Leyte Governor Jericho Pitilla at Borawen Mayor Juanito Renomero. Upang ipakilala ang ating panauhing pandangal, tinatawagan natin si House Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Salamat, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang ating kalihim ng Human Settlements and Urban Development, si Secretary Jerry Acuzar at yung mga ibang member ng kabinete na nandito ngayong umaga, ang Tingog Party List Representative Judah Sidre, the Province of Leyte Governor Carlos Jericho Petilla, Municipality of Borawen Mayor Juanito Renomeron, other local government officials, mga benepisyaryo ng ating housing project sa mga probinsya ng Samar, Biliran at Leyte, mga kapwa kong manggagawa sa pamahalaan, mga minamahal kong kababayan, maupay nga aga hayong nga natanan. Lumampas na ang isang dekada na nakalipas mula nung masaksihan ng buong mundo ang tibay
at pagkakaisang ipinamalas ng sambayanang Pilipino. Itinuturing na isa sa pinakamalakas na bagyo na tumama sa buong mundo. Ang Yolanda ay nag-iwan ng pinsala sa infrastruktura at kabuhayan at kumitil ng libu-libong buhay. Sa kabila ng mga pagsusubok natin ng kalikasan, ipinakita natin ang angkin ng lakas na loob, pananampalataya at dedikasyon na malagpasan ang bawat hamon. Kaagapay ng sambayanang Pilipino, patuloy ang pamahalaan sa pagsisikap na gawing mas handa at mas ligtas, hindi lamang dito sa Region 8 kung hindi sa buong Pilipinas. Sa pangunguna ng National Housing Authority, Department of Human Settlements and Urban Development at kasama ang inyong lokal na pamahalaan, ating binigyan ng diin na ipagkaloob ng angkop na kabahayan ang ating mga kababayan. Nagpatayo tayo ng mga bahay na matibay at kayang siguruhing ligtas ang inyong pamilya sa gitna ng mga hamon ng kalikasan. Yan ay dahil sa disaster resilient housing design na masusing isinagawa ng National Housing Authority. Ibig pong sabihin nito, ang ating mga pabahay ay kaya nang labanan ang malakas na hangin at lindol. Ngayon, inihahandog namin ang mahigit 3,500 bahay, bahagi ng mga proyektong matatapos na sa Leyte, sa Samar at sa Biliran. Mula rito, mahigit 1,900 bahay ang naipamahagi na sa ating mga benepisyaryo. Dito sa Leyte, maaari na kayong manirahan sa mga pabahay sa Cool Spring Residence, sa Riverside Community Residence, sa Mount Eagleville Subdivision, sa Coconut Grove Village, Dagami Townville, at ang Pastranaville. Bukas na rin ang Marabotville Sites 1 and 2 sa Samar. Habang sa Biliran naman, ang Kulaba Housing Project ay handa nang tumanggap ng daan-daan nating mga kababayan. Para po sa mga benepisyaryo ng Yolanda Permanent Housing Program, hindi ninyo po kailangan magbayad na ng amortisasyon. Libre na po ang inyong bahay at lote. Hindi na po kayo sisingilin ng NHA dahil bigay na po ito sa inyo ng inyong pamahalaan. Sa katunayan, nagkaroon po tayo ng pagkakataong makausap ang isa sa ating mga benepisyaryo na naninirahan sa Riverside Community Residence. Naibahagi ni Ginang Divina Galamos na tuwing darating ang bagyo, nag-aalala sila dahil ang tinitirhan nila noon ay malapit sa ilog. Ngayon, mas ligtas at kampante na sila sa bago nilang bahay. Sabi naman po ni Ginang Angeles Alba, isang benepisyaryo na naninirahan sa Cool Spring Residences. Kung noon, ayan na, ito sa sinasabi niya, noon ay nangangamba daw sa kanilang pamilya sa biglaang pagguho ng lupa, dala po ng malakas na pag-ulan. Ngayon, panatag na ang kanilang loob sa bago at maayos na matibay na tirahan. Ang hiling po namin sa mga benepisyaryo ay mapalagaan naman ninyo ang mga pabahay na ito. Sa DHSUD, DSUD at sa NHA, inaasahan ko na palalawigin pa ninyo ang pagtuklas at paggamit ng mga disenyo ng pabahay na mas matibay pa, mas angkop sa pagbabago ng klima at hamon ng panahon. Kaugnay dito, tuloy-tuloy ang ating pagsulong ng mga hakbang upang mabawasan ang pinsalang bunsod ng mga kalamidad. Mayroon pong flood mitigation project dito sa Leyte. Ito po yung Leyte Tide Embankment Project na layong mabigyan ng proteksyon laban sa malalakas na alon ang mga komunidad na malapit sa dagat. Lagpas sa kalahati na ang nagawa sa proyektong ito. Hangad ko sana
na sa lalong madaling panahon ay matapos na rin ito ng DPWH o Department of Public Works and Highways. Sa buong bansa, ating binibigyang pansin ang pagsisiguro ng lahat ng flood control projects ay tiyakin natin na maayos ang disenyo upang makayanan nito ang dumadalas ng mga pag-ulan at ng pagbaha. Kahapon lamang, kausap namin ang kalihim ng DPWH upang busisiin ang kanilang mga pondo at proyekto. Tiyakin nila na lahat na ito, lalong-lalo na ang mga proyekto na makakatulong sa pagharap ng mga kalamidad ay maisasagawa ng maayos na ayon na plano at takdang oras. Noong nakaraang taon, napabilang ang ating bansa sa Loss and Damage Fund Board. International po ito. Itong Loss and Damage Fund po. Dahil ang sinasabi ng mga developing country ay sinasabi natin sa mga developed country, kaya nagkaroon ng climate change, kaya kami naghihirap, kaya tinatamaan kami ng bagyo na napakalakas, ay dahil sa kanyang industriya na ginawa ninyo sa 200 taon. Kaya ang Loss and Damage Fund ay pumayag naman ang mga mayayaman na bansa at sinabi nila, tanggap naman nila na dapat nilang bigyan ng tulong ang mga tinatamaan ng kalamidad dahil sa kanilang industriya. At tayo po ay kasama na ngayon yan. Hindi lamang tayo kasama dyan sa Loss and Damage Fund Board. Ang Loss and Damage Fund Board ay dinala natin at dito na sila sa Pilipinas upang marinig nila ang boses ng mga Pilipino. Ito po ay isang mahalagang pagkakataon upang marinig ang ating tinig at matugunan ang ating pinansyal na pangangailangan para sa makabuluhang proyekto at programa. Kasabay ang ating pagkikiisa, pinaigting ng Disaster Risk Reduction and Management o DRRM workers na malawakang paghahanda mula sa pagpapalaganap ng impormasyon, pagtugon sa mga hinain ng ating mga pamayanan hanggang sa pagtitiyak na mas maayos na koordinasyon sa ating mga iba't ibang ahensya. Bilang pangunahing hakbang, nagtatayo tayo ng mga infrastruktura na magsisilbing proteksyon at sentro ng ating mga operasyon. Isa rito ang pagtatatag ng Evacuation Center at Disaster Response Command Center na tatayong sentro ng ating paghahatid tulong. Sa bagong Pilipinas, hangad namin na makita kayong matagumpay, hindi lamang para sa inyong sarili, kundi para rin sa kinabukasan ng mga susunod na ating henerasyon. Sama-sama natin pahalagahan ang mga tahanang ito na siyang magsisilbing pundasyon ng mas matatag na pamayanan at mas maaliwalas na kinabukasan. Sa patuloy nating pagtutulungan at pagkikipagkapwa, naniniwala ako, makakamit natin ang isang matatag, progresibo at maunlad na bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Damong salamat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo kasama ang ating mga benepisyaryo. Hinihiling po natin sa ating mga benepisyaryo at mga bisita na magsitayo at samahan ang ating mahal na Pangulo. Ready? Mr. Ready, Mr. President? 1, 2,
3. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At dito po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa inyong pagbisita at pagtulong sa ating mga kababayan. Muli, maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa inyong pagbisita at pagtulong sa ating mga kababayan.